Okay mga kamatis, mga kaibigan, sa-summarize ko po sa inyo 'to or actually hindi, bibigyan ko pa kayo ng deeper background dito kay, dito sa para mas ma-appreciate niyo 'tong, ginagawa ni Garma ngayon. Kasi this is really huge mga kamatis, mga kaibigan. Naalala ko nung somewhere in 2021 or 2020 ganyan, meron kasing rumors nun na meron daw talagang parang bounty kapagka nakapatay ka ng addict, pulis ka kailangan of course, ng addict, ng pusher at saka ng drug lord tsaka mga big time drug lords. Parang meron reward system dun ang ating, ang Duterte administration during that time and kinonfirm nga yun ni Garma. Okay, so pero bago siguro yun para mas ma-appreciate nyo pa itong ganitong mga klaseng usapan, I would like us to go back in time. Kasi pag pinakinggan nyo lang kasi to tapos supporter kayo ni Duterte, matik hindi kayo maniniwala kay Garma. Matik naninira yan. Matik mabait si Bato. Matik mabait si Bongo and sinisiraan lang sila ng Marcos administration. When in fact, mga kamatis, mga kaibigan, uh, ano yan eh, napaka-flaw niyan ng pamumuno ni Duterte that he always resort to this killing people to keep the peace and order sa kanila. And siguro para lang ma-appreciate ng mga Gen Z na nanonood sa atin or the younger people, let's go back in time and let's talk about the war on drugs post pre Duterte presidency. Okay? Para lang magets nyo. Okay, so I did a little bit of research and nahanap ko tong study na to. Galing to uh, ano to, sa humanrightswatch.org and ito yung report nila. Ang title nito, You Can Die Anytime, Death Squad Killings in Mindanao. Okay, this is April 6, 2009. Okay, so hindi pa 2009 pa yan. Kailan ba naging Sinoy Noy Aquino, kailan ba siya naging president? So panahon pa to ni Gloria. Tama ba ako? So yeah, I think so. Gloria Macapagal, GMA time pa to. 'Di ba? So what's my point here mga kamatis, mga kaibigan? My point is that si Duterte has been doing extrajudicial, or what's the point of this article? Si Duterte has been linked already sa mga EJK na yan. Ito, nandito siya, Davao's Mayor Rodrigo Duterte. Of all the politicians na nasa Davao, yung pangalan niya yung nandyan. Kasi nga, mahilig siya dun sa mga tinatawag na summary execution or better known as EJKs. Okay? Yan yung summary nitong mahabang-mahabang article na to kasi they went deeper doon sa mga nangyayari dito. Ayan, so pasintabi po sa mga kumakain and banda rito, saan ba yun? Human Rights Watch also investigated the number of cases in which those killed were seemingly unintended targets. Okay, victims of mistaken identity, unfortunate bystanders, relatives, friends, and of the apparent target. Death Squad members also have victims of Death Squad killings, possibly because they knew too much. See? They take lives with impunity. Okay? Failed to perform their task or become exposed. Some Davao City resident also expressed the belief that some Death Squad members have become guns for hire. So ayun na nga. So bukod dun sa extrajudicial killings dun sa mga petty criminals, drug addicts and drug pushers, meron ding mga pinapatay na hindi naman kasali doon sa war efforts doon sa ni Duterte. Kasi nga binigyan niya kasi ng go signal na kapag ka merong taong lumalabag sa rules niya, he offs it. Gets nyo? So, this is 2009 na. We're not talking about nung presidente siya. Kasi iba pa yon. Ang pinag-uusapan natin dito, bago siya magpresidente, Davao pa lang, yan ay happenings na. Kaya wag yung sisihin yung mga tao like si Garma na bumaliktad. Kasi talagang ano yan eh. You are going to take lives there. Tuloy natin. The words and actions of longtime Davao City Mayor Rodrigo Duterte, some of which were quoted as the start of this report incident. Okay, sabi niya,
Over the years, he had made numerous statements attempting to justify the killings of suspected criminals. In 2021, 22 Duterte announced to the names of the criminal on local television and radio, and some of the he named later becomes victim of the death squad killing. See? 'Di ba yan din yung nangyayari nung panahon ni Duterte? When he says someone will die, someone will die. See? Ano lang yan mga kamads, mga kaibigan sorry to say talaga. Ayan. Duterte claims that has achieved peace and order under his rule, but the killers roaming free with the comfort of state-protected impunity. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo. Etong hugot na to, may pinanggalingang malalim yan. Etong mga quadcom na to, may pinanggalingang malalim yan. When Duterte became the president, in-apply niya lang yung mga ginagawa niya sa Davao dito sa atin. How do we know that is true? Because look, ang taas ng mga namamatay to the point na tumigil ng magbilang ang PIDEA noon during that time. Ito, merong mga namamatay na mga hindi naman addict. Naalala niyo yan, si Kian and many more na doon sa Quadcom, 'di ba? Sinabi nila na nabaril yung bata pero sabi daw pneumonia daw yung kinamatay. See? Kasi nga, pagka ganon, di wala silang pananagutan doon. They take lives with impunity. This is why this is a very serious matter. Okay, now, before we go to this, bibigay ko sa inyo yung current numbers, okay? According to PIDEA, after pag-alis ni Duterte, meron daw 6,900 plus victims of EJK. Okay, ang tawag nila yan deaths under investigation, pero until now wala pa rin yan. Sabi sa there are some human rights, may mga human rights na asan ba yun? Papakita ko na lang sa inyo. Ito, merong mga human rights na asan na ba yun? Ito ba yun? Dami ko kasing binabasa dito, medyo nalilito na ako Okay, asan na ba yun? Ito yun. Ito. Human Rights Organization, sana nababasa niyo po. Zoom in natin. And Human Rights Organization claim more than 20,000 people have been killed since Philippine President Rodrigo Duterte took office 2016 and carry out the war on drugs. Okay? At least 255 killings were carried out by the Philippine National Police. Kuha nyo? Di ba? So, etong article na to was written on noong 2022. Etong article na to was written on 2009. And all of this is corroborating the idea na Duterte had something to do with the killings. Okay? And okay lang sana kung talagang mga halang ang bitukan ng pinapatay pero that's not what's going on. Because of his actions of gawin niyo yung dapat to keep the peace and order. Yung mga ibang DDS na yan, they kill people who are not even criminals. May mga may namamatay dahil yung iba are mga knows too much or baka magsalita. So dinadamay na lang din nila para hindi magsalita, 'di ba? So wala nang justice kung ganun. Kasi 'di ba sabi sa Constitution, ang fundamental rights natin is life, liberty and property. So can you just imagine na yung number 1 doon, life, nakasulat doon. You take life with impunity just like that. So may mali, 'di ba? May malaking mali. Now, all of this is the primer for you guys to understand how big this statement of Garma is. Sana magets nyo yung ma-appreciate nyo lalo yung lalim nung hugot nung Quadcom na to. Kasi yes, merong politika dyan. Di naman mawawala yan. They are political figures Pero the fact of the matter na nakita nyo yung history ni Duterte na talagang may systematic siya na kaya nga siya i-ICC kasi nga crimes against humanity is a systematic extermination of a single
of people, okay? Of a certain class of people. I think nandun yung sa Rome statue. Hindi ko lang masyadong sure kung paano sinulat yon. But you can do your research on yourself. But I'm just saying that it's systematic. Elimination of a certain group of people na ayaw niya, basically. Okay lang sana kung talagang may mga ginagawang masama pero yung iba doon, wala. Okay? Yung iba doon, nadadamay. Yung iba doon, since binigyan niya ng sobrang kapangyarihan yung mga mercenaries niya, ayun ang ginagawa. And here we are right now kay Garma. Tuloy natin. Garma ang diagram na ito. Inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma ng pabuya special assistant, pinagkakatiwalaan daw ng dating special assistant to the president na si Senator Bongo. Mula kay Muking ipadadala ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan daw ni retired Colonel Edilberto Leonardo. So, malamang kasi dun sa Davao, meron din silang reward system. Ngayon, pinalaki nila yan para maging nationwide. Okay? Kaya mas marami yung namatay nung panahon ni Duterte. Ngayon, nasa sa inyo na lang yan kung maniniwala kayo or hindi. I've given you studies, 2 studies from different epoch in time, pero kitang-kita Tuloy natin. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Alam nyo, kaya naman nadadawit yan si Bato at saka si Bongo. Kasi they are very close to Duterte. Biruin nyo, si Bato de la Rosa, bago yan naging senador, hindi naman siya mataas, hindi nga mataas yung rank niya Hindi siya ganun kata sa Davao. Pero nung umupo si Duterte, siya yung ginawang chief PNP agad-agad. Kasi he trust Duterte, he trust Bato very, very much. And si Bongo din. 'Di ba? Alam mo yon, parang hand of the king nga yan si Bongo Tapos Lord Commander ng King's Guard yang si Bato Gets nyo? This is why the statement of Garma is very revealing na yung hinala ng maraming tao. Royina Garma ang diagram na ito. Teka lang dito. Kapatay. Nakatutok si Jonathan Andal. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang So most likely kaya rin siya nalulungkot dyan kasi nga syempre ilalaglag niya yung mga kasamahan niya and of course yung guilt na rin siguro na ang daming namatay during their times and nakikita niya sa harap niya yung mga, di ba kasi dinadala sa Quadcom yung mga nabiktima ng EJK Siguro it's survivor's guilt na rin siguro na nakikita niya. Kaya siya bumaliktad. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, well, I hope you can appreciate now the depth of Garma's, yung kanyang litanya towards dito or yung kanyang revelation towards dito. Pero if hindi naman, supporter ka pa rin Duterte, say na lang ako. Anyway, sana dumating na yung ICC para mas busisiin na talaga ng totoo yan. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman, mga lord.